Isang magandang araw sa lahat. Ako si Mara at sa pagkakataong ito, nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwento na hindi ko inaasahan na mangyayari, ngunit nangyari. Isang kwento ng mga matamis at masakit na alaala na nagsimula sa isang tahimik na gabi. Ipinanganak kami sa isang simpleng pamilya at lumaki ako nakasama ang aking kuya, si Danny. Ang buhay namin ay puno ng mga tawanan at mga gabing magkasama kami. Pero may mga bagay na hindi ko noon na kayang ipaliwanag. Magkakasama kami ni Danny mula pagkabata. Siya ang kuya ko, ang tagapagtanggol ko. At sa mga simpleng araw, siya ang kasama ko sa mga kwentuhan at mga laro. Madalas naming ginagawa ang mga bagay na magkasama, naglalakad, nagkakasama sa hapagkubo, at may mga pagkakataong ang mga mata namin ay nagtatagpo at tila may kung anong hindi maipaliwanag. Alam ko na ang aming relasyon ay kakaiba kumpara sa iba, pero hindi ko noon maintindihan kung bakit. Isang araw, naglalakad kami sa tabing daan. Halos walang tao at ang hangin ay malamig. Tanging ang tunog ng mga yapak namin sa makinis na kalsada ang naririnig. Habang naglalakad, hindi ko maiwasang mapansin ang mga mata ni Danny na tila nagmamasid sa akin, ngunit hindi ko siya tiningnan ng diretsyo. Siguro ay nahihiya akong malaman kung ano ang nararamdaman ko para sa kanya. Pero may isang pakiramdam sa aking puso na hindi ko kayang iwasan. Alam mo, Mara, sabi ni Danny habang patuloy kami sa paglalakad. Ang boses niya ay malalim at may kakaibang lambing. Minsan, naiisip ko na may mga bagay tayong hindi kayang ipaliwanag. Nagtama ang mga mata namin ng saglit at sa mga mata niya may isang lihim na itinatago. May pagkakaintindihan kami, ngunit hindi ko kayang sabihin kung anong klaseng koneksyon yon. Alam ko lang na hindi ko kayang pigilan ang aking sarili mula sa nararamdaman ko para sa kanya. Hindi ko na kaya pang magtago, ngunit natatakot ako na baka mawalan kami ng lahat ng iyon. Habang tumataas ang init ng araw, nagpatuloy kami sa paglalakad. Alam ko na nararamdaman ko ang pagnanais na maging mas malapit sa kanya. At sa mga sandaling iyon, pakiramdam ko ay parang may humihila sa aming dalawa na parang isang magnet. Mara, nag-uumpisa siyang magsalita. At ang pangalan ko ay parang musika sa kanyang bibig. May mga bagay bang naiisip ka na parang hindi mo kayang sabihin? Hindi ko alam kung paano sasagutin. Pero ang mga mata ko'y hindi mapakali. Hinawakan ko ang kanyang braso ng magaan at tila may kuryenteng dumaloy sa aming dalawa. Hindi na namin kayang baliwalain ang nararamdaman. Nagpatuloy kami sa paglalakad na parang hindi namin alam kung paano haharapin ang mga susunod na sandali. Tinutokso ko siya ng medyo mahina. Bakit, kuya? May gusto ka bang sabihin? Ang bawat salita ko ay parang may kasamang kabog sa dibdib at sa mga mata ni Danny, nagkaroon ako ng kakayahan upang basahin ang nararamdaman niya. Hindi ko kayang iwasan na may kakaibang liwanag sa mga mata niya. Sumagot siya, ngunit ang sagot niya ay mas tahimik kaysa dati. Hindi ko alam, Mara, kung paano ko sasabihin, pero baka pareho tayo ng nararamdaman. Napansin kong namula ang kanyang pisngi at tumigil kami saglit sa aming lakad. Tumagal ng ilang segundo na tahimik at sa mga sandaling iyon, hindi ko na kayang magtago pa. Ang mga mata ko ay dumako sa kanyang mga labi at tila may nararamdaman akong umaabot mula sa aking dibdib patungo sa aking tiyan. Ang init ng katawan ko ay halos hindi ko na kayang kontrolin at sa mga mata niya, nakita ko rin ang parehong nararamdaman. Ang mainit na hinala na hindi na kayang pigilan pa. Ang malamlam na sikat ng araw ay tumama sa aming mga mukha at sa gitna ng tahimik na kalikasan, naramdaman kong parang may isang puwersa na humila sa amin papalapit. Ang mga labi ni Danny ay nakalapit sa aking pisngi.
At bago ko pa man malaman, naramdaman ko na ang mga kamay niya na dahan-dahang humahaplos sa aking balat. Mabilis na bumulong siya. Mara, baka dapat natin pag-usapan ito. Habang ang hangin ay patuloy na humahaplos sa aming katawan, hindi ko na kayang kontrolin ang nararamdaman ko. Ang mga palad ko ay dumapo sa dibdib ni Danny. At doon, sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang init na hindi ko kayang itago. Ang mga mata ko ay nagsalita na. Para bang ako'y sumusumpa sa isang lihim na hindi ko kayang isiwalat. Hindi na kami nakapagsalita pa ng mas marami. Pero sa mga mata ni Danny, nakita ko na siya ay nag-aalangan. Ngunit may pagnanasa ring kumikilos sa kanyang katawan. Ang bawat galaw niya ay may kasamang isang malalim na tuksong hindi ko kayang labanan. Ang kwentong ito ay nag-umpisa sa isang tahimik na gabi. Ngunit alam ko, sa bawat hakbang na tinatahak namin ni Danny, may isang bagong mundo na nagsisimula sa aming dalawa. Isang mundong puno ng mga hindi kayang ipaliwanag na damdamin. At may mga tanong na hindi kayang sagutin. Dahil sa mga sandaling iyon, hindi ko na kayang baliwalain pa ang nararamdaman ko para kay Danny. Kahit na matagal ko nang iniwasan ang mga tanong sa aking puso, hindi ko na kayang takasan ang unti-unting pag-usbong ng mga damdamin. Nandyan na, at ako na mismo ang nagpasya na harapin ito. Ngunit bago ko pa man ito matanggap, may mga bagay na nagsimula nang magbukas sa aking isipan. Mga alaala na mula sa isang nakaraan na hindi ko kayang kalimutan. Naalala ko pa ang mga gabing magkasama kami ni Danny sa aming bahay. Kapag ang mga magulang namin ay wala, hindi kami madalas na magkasama ng mga kaibigan, kaya't sa mga tahimik na gabi, kami lang dalawa ang magkasama sa kusina, sa sala, o kahit sa maliit na hardin sa likod ng bahay. Doon, nagkukwento kami ng mga pangarap. Mga pangarap na hindi ko kayang ipagkalat sa iba. May mga sandaling parang walang ibang tao sa mundo kundi kami. At sa mga sandaling iyon, pakiramdam ko ay siya na ang pinakaimportante sa buhay ko. Habang nagluluto ako ng hapunan, madalas siyang magtulong sa akin. Ngunit hindi tulad ng ibang tao na nag-aalok lang ng tulong, ang mga kamay ni Danny ay laging puno ng malasakit. Dahan-dahan niyang ipinapasa sa akin ang mga gamit, ang mga sangkap, at pagkatapos ay maghihintay siya ng kaunting pagtingin mula sa akin. Minsan magtatama ang mga mata namin, at bago pa man ako makapagsalita, ramdam ko na ang pagnanasa na bumabalot sa bawat galaw namin. Nagkakaroon kami ng mga sandaling tahimik lang. Tinutokso ko siya, magtatawanan kami, pero may mga saglit na ang mga mata namin ay nagsasalita ng hindi natin kayang ipahayag. Hindi na kami nag-aalangan. Ang bawat galaw ni Danny ay may kasamang pagnanasa. Ngunit ang init ng aming katawan ay hindi namin kayang kontrolin. Para bang ang mga simple at tahimik na moments na iyon ay nagiging mga alon ng damdamin na hindi kayang pigilan pa. Isang gabi, pagkatapos ng isang matagal na araw ng trabaho, naupo kami sa sofa at nag-uusap. Ang amoy ng kanyang pabango, ang init ng katawan niyang sumasandal sa likod ng sofa, lahat ng iyon ay nagdulot ng isang kakaibang kuryente sa akin. Tumahimik kami at sa mga sandaling iyon, naramdaman ko na hindi na namin kayang magtakip ng nararamdaman. Ang bawat patak ng ulan sa bintana ay tila nagsisilbing background music sa tahimik naming pag-uusap. Hindi ko kayang ipaliwanag, ngunit ang init na nararamdaman ko sa bawat titig niya ay hindi maitatago. Mara, wika ni Danny ng mahina. Alam mo ba na matagal ko nang nararamdaman ito? Tumayo siya at lumapit sa akin. At sa mga mata niya, may isang kahulugan na hindi ko kayang isalaysay. Minsan, naiisip ko kung ano na ang mangyayari sa atin. Kung ipagpapatuloy pa ba natin ito? O hahayaan na lang natin na magpatuloy na walang sagot?
May isang malalim na paghinga si Danny, at sa bawat sandali, tila ako'y lumulubog sa kanyang mga mata. Hindi ko kayang sagutin agad, kaya't naghintay ako. Ang mga kamay ko ay nagsimulang magkakamali ng galaw. Habang nakatingin ako sa kanya, naramdaman ko ang presyon ng mga kamay ko sa braso ni Danny. Isa pang sandali ng katahimikan at dumapo ang kanyang mga labi sa aking noo. At sa sandaling iyon, tila naramdaman ko na may isang init na bumalot sa buong katawan ko. Hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko. Ang mga halik niya sa aking noo ay naging dahilan ng isang pailalim na pagtanggi sa aking katawan. Pero ang puso ko, ito ang nagsabi ng, "Oh, ang gabing iyon, hindi ko na kayang itago ang lahat. Hindi ko na kayang magpigil pa." At sa mga mata ni Danny, nakita ko ang parehong kalituhan at ang sama-samang pagnanasa na matagal na naming iniiwasan. Hinawakan ko siya sa pisngi at dahan-dahan siyang hinalikan sa labi. Isang halik na puno ng hindi kayang ipaliwanag na init. Nagtagpo ang mga labi namin at ang bawat galaw ni Danny ay may kasamang isang hindi kayang ipaliwanag na lambing. Ang init ng kanyang katawan ay bumalot sa aking sarili. At sa mga oras na iyon, nawalan kami ng kontrol sa aming mga damdamin. Tumatagal kami sa mga sandaling iyon, hindi kami umaalis sa posisyon, at wala kaming pakialam kung anong mangyayari pagkatapos. Ang bawat galak at pananabik ay tila sumasambulat, at sa bawat sandali ng aming pagtitinginan, natutunan ko na ang bawat maliit na hakbang namin ay may kasamang isang pagbabalik loob sa mga nararamdaman namin. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa hinaharap, ngunit alam ko na sa mga gabing tulad ng ito, may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Ang tanging nararamdaman ko na lang ay ang init ng kanyang katawan, ang pagtibok ng aming mga puso, at ang hindi maiiwasang kalituhan ng pagmamahal na matagal. Ang mga araw na sumunod ay naging magulo. Bawat sandali ay puno ng tensyon. At kahit hindi namin sabihing hayagan, alam kong pareho kami ng nararamdaman. Ang mga tingin, ang mga sulyap, ang mga titig na hindi kayang itago. Lahat ng iyon ay nagsasabi ng isang hindi mabigkas na lihim. Hindi ko alam kung paano kami nakarating dito. Pero sa bawat pagsulyap ko kay Danny, ang init na nararamdaman ko ay tila walang katapusan. Minsan, kapag magkasama kami, may mga pagkakataong tahimik lang kami. Ang bawat minuto ay puno ng mga dinasabing salita. Ang mga kamay ni Danny, kahit hindi ko inaasahan, ay magaan na dumapo sa aking balikat. Ang simpleng hawak niya ay parang isang pangako na hindi namin kayang bitawan. Hindi ko alam kung anong tawag sa nararamdaman ko, ngunit alam ko na hindi na ito basta pagnanasa lang. May kasamang takot at kaligayahan sa bawat minuto, sa bawat segundo ng aming pagtitinginan. Isang gabi, habang naglalakad kami sa tabi ng ilog, ang malamlam na liwanag ng buwan ay bumabalot sa aming paligid. Hindi kami nagmamadali, at tila ang mundo ay huminto para sa amin. Habang naglalakad kami, ang init ng katawan ko ay tila sumisiksik sa bawat hakbang ko. At sa bawat patagilid na tingin ko sa kanya, parang ang puso ko'y tumatalon sa dibdib ko. "Danny," sabi ko ng mahina, hindi alam kung anong sasabihin. Naramdaman ko na ang mga labi ko ay nag-uusap na. Hindi ko na kayang pigilan pa ang mga salitang gusto ko nang sabihin. "Alam mo ba kung gaano kita iniintindi? Kung gaano ko nararamdaman ang lahat ng ito?" Nagulat ako sa mga salitang iyon. Hindi ko akalain na mabanggit ko ang mga ito. Ngunit nang tumingin ako sa kanyang mga mata, naramdaman ko na hindi ko na kayang itago pa. Naramdaman ko ang malalim na hinga ni Danny at saglit siyang tumigil sa paglakad.
Tumingin siya sa akin, at sa mga mata niya, nagkaroon ako ng pagnanais na hindi ko kayang ipaliwanag. Ang bawat tanong ko, ang bawat sagot ko, ay nagiging isang paglalaro ng pagnanasa at pagkalito. Naramdaman ko rin yan, Mara, sagot ni Danny. Ang kanyang boses ay parang isang mahinang hangin na dumapo sa aking balat. Hindi ko alam kung paano, pero hindi ko kayang itago ang nararamdaman ko. Hindi ko kayang ipaliwanag, pero nararamdaman ko na hindi ko na kayang magtago pa. Dahil sa mga salitang iyon, tila ako ay napako sa lupa. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun, pero sa mga mata ni Danny, nakikita ko ang parehong kabuntot na kalituhan. Naglakad kami ng magkasama at ang init ng katawan namin ay tila nagsasanib. May mga sandali na magkasama kami sa ilalim ng mga punong may mga dahon na sumasayaw sa hangin. At ang mga pagninilay sa oras na iyon ay nagbigay sa amin ng mas malalim na koneksyon. Ang mga simpleng galak na iyon ay nagiging mga sandali ng kaguluhan sa aking dibdib. Hindi ko alam kung ang mga ito ay mas mabuti pang kalimutan o kung ipagpapatuloy ko ang landas na tinatahak ko kasama siya. Sa bawat patak ng ulan na dumampi sa aming balat, ang nararamdaman ko ay hindi lamang pisikal na init. Pati ang puso ko ay parang tinutusok ng mga hindi kayang kontrolin na emosyon. Tumigil kami sa isang sapa, at habang ang tubig ay dumadaloy sa ilalim ng aming mga paa, tumayo siya sa aking harapan. Mara, ang malambing na tinig ni Danny ay sumalubong sa aking pandinig. Ang mga sandaling ito, hindi ko na kayang gawing ordinaryo. Hindi ko na kayang magpanggap na wala tayong nararamdaman. Nakita ko ang kaniyang mga mata, ang mga mata na puno ng kalituhan, ngunit may kasamang isang alon ng pangako. Naglakad siya patungo sa akin at pinatong ang mga kamay niya sa aking balikat. Ang init ng mga kamay ni Danny ay sumanib sa aking katawan, at sa mga mata namin, naramdaman ko ang isang uri ng pangako, isang pangako na hindi maipaliwanag, ngunit ramdam na ramdam. Tahimik kaming nagmasid sa isa't isa, at bago ko pa man malaman, ang kanyang mga labi ay dumapo sa aking noo. Dahan-dahan siyang naglakbay pababa sa aking leeg, at bawat dampi ng kanyang labi ay nagbigay ng isang malalim na kaligayahan sa akin. Wala na akong pakialam sa paligid, sa mundo, at sa lahat ng mga bagay na pinipilit kong takasan. Tanging siya, at ako ang naroroon, at ang init na dulot ng kanyang mga halik ay nagbabalot sa aking katawan, ng mga hindi kayang ipaliwanag na damdamin. Ang oras na iyon ay tila hindi na mahalaga, wala nang puwang para sa mga pag-aalinlangan. At sa bawat galak na nararamdaman ko, tila ako ay nawawala sa mundo ng pagnanasa at pagmamahal. May mga tanong pa rin sa aking isipan, ngunit ang mga sandaling iyon ay nagbigay ng kalayaan sa aming mga damdamin. Ang mga araw na sumunod sa gabing iyon ay puno ng mga hindi malilimutang sandali. Hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko kay Danny, at sa bawat pagsulyap ko sa kanya, pakiramdam ko na parang sinasabi niya rin na nararamdaman din niya ang parehong bagay. Lahat ng iyon ay parang isang laro. Isang laro na hindi ko alam kung paano ko tinutuloy, ngunit alam ko na hindi ko kayang pigilan. Hindi ko matandaan kung anong araw iyon. Pero naramdaman ko na sa isang simpleng sulyap lang, ni Danny parang isang bagong mundo ang sumik sa aking harapan. Walang sinabi, walang tanong, pero ang init na dumapo sa aking katawan ay hindi ko kayang ipaliwanag. Sa bawat galak na nararamdaman ko sa kanya, ang mga tanong sa aking isipan ay parang naiiwan sa tabi ng daan. Hindi ko na siya kayang pigilan at hindi ko na rin kayang pigilin ang sarili ko. Sa isang hapon, habang naglalakad kami sa gilid ng kalsada, naramdaman ko ang bawat hakbang ko ay parang may sinasabi. Ang bawat hinga, ang bawat pag-ikot ng katawan ko, ay parang nagsasabi na hindi ko na kayang lumayo. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng mga nangyayari sa amin,
Pero sa bawat patak ng pawis sa aming katawan, sa bawat halakhak na hindi kayang ipaliwanag, parang ako'y nawawala sa mundong ito. Hindi na kayang i-define ang nararamdaman ko dahil ang mga bagay na dulot ni Danny ay higit pa sa anumang salita. Gusto ko pa, sabi ko sa kanya ng tahimik. Hindi ko na kayang ipaliwanag kung anong nararamdaman ko. Alam ko lang na may bagay sa puso ko na hindi ko kayang takasan. Tumingin ako sa kanya at sa mga mata niyang iyon. Nakita ko ang parehong kalituhan. Pero may isang bagay na mas malinaw. Ang kagustuhan. Ang kagustuhan na hindi na kayang itago pa. Ang kagustuhan na hindi namin kayang pigilan. Hinawakan niya ang aking kamay at sa isang iglap, naramdaman ko ang init na sumanib sa aking balat. Habang naglalakad kami, parang ang bawat hakbang ay may sinasabi. Isang sinyales na hindi na kami kayang magtago pa. Sa bawat hinga, sa bawat galak, sa bawat patak ng pawis sa aming mga katawan, naramdaman ko ang lalim ng koneksyon namin ni Danny. Walang mga salita, pero ang katawan namin ay nagsasalita. Sa bawat paghaplos ng kamay ko sa kanya, sa bawat titig, sa bawat halakhak na umaabot sa aming mga labi, wala na akong pakialam sa ibang tao. Ang tanging alam ko ay ang koneksyon namin at sa mga sandaling iyon, naramdaman ko na siya ang aking mundo. Habang ang araw ay unti-unting lumulubog, ang mga palad ko ay dahan-dahang humaplos sa katawan niya. Sa bawat galak, sa bawat paghagupit ng hangin, ang mga mata namin ay nagsasabi ng higit pa sa anumang salita. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa amin, pero sa bawat sandali, ang katawan ko ay nagsasabi na ito na ang nararapat. Ipinagpapalagay ko na hindi ko na kayang pigilan pa ang ating mga damdamin at sa mga galak na iyon, mas lalo pang lumalalim ang koneksyon namin. Ang mga gabing ito ay puno ng tensyon. Hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko. Sa bawat patak ng ulan, sa bawat hangin na dumadaan, alam kong ang nararamdaman namin ay higit pa sa isang simpleng laro ng katawan. May mga pagnanasa na hindi kayang ipaliwanag. At sa mga sandaling iyon, alam kong wala nang ibang maaaring mangyari kundi ang maging kami. Nang mag-isa kaming naglakad sa isang madilim na kalsada, ang mga kamay ni Danny ay dumapo sa aking likod. Walang pasabi, pero sa bawat paghaplos ng kanyang kamay, ramdam ko na siya ang aking nararapat. Ang katawan ko ay sumabay sa bawat galak, at ang puso ko ay patuloy na tumitibok ng mabilis. Ang mga mata ni Danny ay puno ng init at pangako. Mga pangako na hindi ko kayang ipaliwanag, ngunit ramdam na ramdam ko. Sa bawat minuto, sa bawat segundo, ang mundo ko at ni Danny ay nagiging isang misteryo. Isang misteryong puno ng init, kalituhan, at pangako. Hindi ko na kayang itago pa ang mga damdamin ko kay Danny. Sa bawat sandali, sa bawat pagtingin ko sa kanya, nararamdaman ko na parang may kuryenteng dumadaloy mula sa katawan ko patungo sa kanya. Hindi ko na kayang pigilan. Ang mga mata ko, ang bawat galaw ng katawan ko, lahat ay nagsasabi ng nararamdaman ko, ang init, ang pagnanasa, at ang hindi mapigilang tawag ng puso ko. Habang kami ay magkasama, ramdam ko ang bawat hininga ko na parang umaabot sa kanya at siya naman parang nagsasabing wala nang puwang para sa alinlangan. Ang mga gabing ito ay punong-puno ng tensyon at ang mga gabing iyon ay hindi ko na kayang gawing ordinaryo. Bawat haplos ng kamay ni Danny sa aking balat, bawat sulyap na ipinukol niya sa akin, para bang lahat ng ito ay may malalim na kahulugan. Ang mga maliit na kilos niya ay nagsasabing, may higit pa sa bawat tingin, sa bawat hakbang. Minsan, tumatagal ang katahimikan sa pagitan namin. Walang nagsasalita, ngunit ang bawat galaw namin ay puno ng salita. Sa mga gabing iyon, tila ako'y nawawala sa mga mundo ng mga hindi maipaliwanag na damdamin.
Wala nang ibang mahalaga, kundi kami at ang mga sandaling iyon. Ang mga pagkakataong kami lamang ni Danny ang naroroon. At ang mundo sa paligid namin ay tila humihinto sa pag-ikot. Ngunit, alam kong may mga bagay na hindi ko kayang iwasan. Ang mga damdamin ko ay tila isang apoy na walang tigil sa pagsiko. Nang isang gabi, habang magkasama kami sa isang sulok ng bahay, hindi ko na kayang magtago. Ang mga mata ko, puno ng matinding kagustuhan, at ang puso ko ay naglalagablab. Lumingon, si Danny sa akin, at sa mata niyang iyon, nakita ko ang parehong pagnanasa na kumakalat mula sa kanya patungo sa aking katawan. Ang init na naramdaman ko mula sa kanya ay parang umaabot sa mga palad ko. Dumadaloy sa bawat ugat ko. Hindi ko na kayang magsalita. Ang katahimikan namin ay napuno ng mga hindi nasasabing saloobin. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humaplos sa aking balat at sa bawat haplos na yon, ang aking katawan ay sumasabay, nagsasabing gusto ko pa. Ang bawat galaw ni Danny ay isang alon na nagdadala sa akin patungo sa hindi ko kayang kontrolin. Ang katawan ko ay sumasagot sa bawat kilos niya. At sa mga sandaling iyon, hindi ko na kayang pigilan pa ang aking nararamdaman. Tumingin siya sa aking mga mata. At sa mga mata niyang iyon, may mga salitang hindi kayang ihiwalay. Sa mga sandaling, iyon alam ko na may mga bagay na hindi na dapat itanong. Ang kanyang mga palad ay dumapo sa aking leeg at ang paghinga ko ay naging mas mabigat. Ang bawat sandali ay puno ng pangako, mga pangakong hindi kayang ipaliwanag ng salita. Sa mga gabing iyon, ang mga katawan namin ay nagsasabi ng higit pa sa mga salitang wala na sa lugar. Minsan, hindi ko na alam kung anong nangyayari sa amin. Ngunit sa mga gabing iyon, ang mga kamay ni Danny ay patuloy na gumagala sa aking katawan at bawat paghaplos, bawat titig ay nagsasabing walang dapat itago. Lahat kami ay nagsasalita sa pamamagitan ng katawan, mga katawan na nahulog sa matinding hangarin. Ang mga sandaling iyon ay hindi kayang ipaliwanag, ngunit alam ko na kami ay pareho sa nararamdaman. Walang ibang tao sa paligid, at sa mga sandaling iyon, kami lamang ang naroroon. Ang mga damdamin namin ang nangingibabaw. Sa bawat galak, sa bawat pagnanasa, sa bawat halakhak na nauurong sa aming mga labi, alam kong hindi ko na kayang iwasan ang kasunod ng mga pangako ni Danny. Ang mundo ay nagiging maliit na lang at kami hindi ko alam kung paano nagsimula. Pero ang lahat ng mga pangyayaring iyon ay nagsanhi ng matinding alon sa aking puso. May mga gabing magkasama kami, si Danny at ako, na parang ang mundo ay nagsimulang magbago. Kung titingnan ko siya, ramdam ko ang init na parang tumatagos mula sa kanyang katawan patungo sa akin. Ngunit, sa kabila ng lahat ng iyon, may mga sandali ring dumaan na nagsimulang magdulot ng kalituhan sa aking isip. Minsan, hindi ko matanggal sa aking isipan ang mga pagdududa. Paano kung lahat ng ito ay isang pagkakamali? Paano kung ang mga damdamin ko ay malabo at hindi ko lang nakikita? Hindi ko alam kung anong klaseng relasyon ito. Ngunit alam ko lang na bawat sandali, hindi ko kayang pigilan ang nararamdaman ko sa kanya. Sa mga pagkakataong magkasama kami, ang bawat titig niya sa aking mga mata ay nagpapainit ng bawat sulok ng katawan ko at ang mga halakhak namin ay nagsisilbing tunog ng isang lihim na magkasama naming tinatago. Ngunit ang puso ko ay nagsisimula ng magtanong, kailangan ko ba talagang ituloy ito? O mas mabuti na lang bang kalimutan ang lahat at bumalik sa isang buhay na mas simpleng hindi na kailangang pag-isipan ang lahat ng ito? Si Danny, sa bawat galak na ipinapakita niya sa akin, ay tila may kahulugan na mas malalim pa sa mga salitang hindi ko kayang ipaliwanag. At kahit pa ganon, may bahagi pa rin ng aking puso na nag-aalinlangan. Bawat gabing magkasama kami,
para bang tinutukso ang bawat hangarin ng aking katawan. Ngunit sa bawat pagpapatuloy ng aming mga hakbang, tila lumalalim ang mga tanong ko. Bakit nga ba ako nandito? Gusto ko ba talaga si Danny ng higit pa sa nararamdaman kong pisikal na atraksyon? O kaya ba, ito lang ba ay isang pagkahulog sa oras ng kalungkutan? Nakatanaw ako sa labas ng bintana at naramdaman ko ang malamig na hangin. Ang tanong na iyon ay paulit-ulit sa aking isipan. Kung ano man ang mangyari, may mga bagay na mahirap ayusin kapag nagsimula ng gumalaw ang ating mga damdamin. Ang mga hindi inaasahang pangyayari ay madalas nagiging mga pagsubok sa ating mga puso. Sa ngayon, hindi ko alam kung anong magaganap sa susunod na mga araw. Ngunit alam ko na may bagay na nagiging malinaw sa aking isipan. Hindi ko kayang kontrolin ang nararamdaman ko para kay Danny. Minsan, may mga pagkakataong kailangan mong sumugal at sa pagkakataong ito, nagsimula akong magtanong kung ang pagnanasang nararamdaman ko ay may puwang para sa pagmamahal o ito ba'y isang pagsubok lang na ipinagkaloob ng tadhana upang mapagtanto ko ang mga bagay na matagal ko nang iniiwasan. Sa mga gabing iyon, sa mga pagkakataong kami lamang ang naroroon, hindi ko alam kung anong kahihinatnan, ngunit sa puso ko, ang nararamdaman ko ay tila isang apoy na hindi kayang patayin ng alinlangan. Ang mga tanong ay patuloy na umuukit sa aking isipan, ngunit alam ko rin na darating ang oras na ang mga pagdududang ito ay mapapalitan ng mga kasagutan. Hindi ko akalain na darating ang puntong magiging testamento ng aking katapangan at tapang ang mga nararamdaman ko kay Danny. Ang mga gabi na magkasama kami, na puno ng pagsisinungaling sa aking sarili, ay nagsimulang magbukas ng mga pinto ng mas malalim na emosyon. Tila ba hindi ko na kayang pigilan ang mga damdamin ko para sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat, natutunan kong ang tunay na laban ay hindi lang sa pisikal na aspeto ng aming relasyon. Ito ay laban sa aking sariling takot at mga prinsipyo na matagal ko nang isinunod. Sa bawat sandaling magkasama kami, parang may mga magaan na kilos na mas nagiging mabigat. Pati ang mga tahimik na sandali, ang mga simpleng tinginan at haplos, nagiging matindi na para sa akin. Hindi ko na kayang magpigil. Ang mga araw na yon, na puno ng kalituhan at pangarap, ay nagbigay daan sa isang huling saglit ng pagiging tapat sa aking nararamdaman. Isang gabi, magkasama kami ulit. Bago ang lahat ng nangyari, hindi ko alam kung anong magaganap sa gabing iyon. Tahimik lang kami, nakaupo sa parehong sofa. Ang bawat galaw namin ay nagiging mas matindi, na parang ang bawat paghampas ng aming mga katawan ay may bagong kahulugan. May pagkakataon na tinitignan ko siya, at sa tingin niyang iyon, alam ko na siya ang nararamdaman ko. Wala nang ibang dahilan kundi ang tadhana na nagdala sa amin sa puntong iyon. Hindi ko alam kung ano ang ipapahayag ko. Gusto ko sanang magsalita, pero parang ang puso ko ay nahirapan. Si Danny, hindi niya ako pinipilit, pero ang mga mata niya ay puno ng pasensya at isang pahayag ng handa siya. Handa na sumabay sa kung anuman ang mga mangyayari. Kaya't nang magtama ang mga mata namin, parang ang lahat ng takot ko ay nawala. Sa puntong iyon, hindi ko na kailangan ng salitang maririnig. Ang mata na lang ang nagsasalita. Habang kami magkasama, nagsimula akong mag-isip. Hindi ba't sa lahat ng mga takot ko, ang tunay na labanan ay kung paano ko tatanggapin ang sarili ko, pati na rin ang pagmamahal na natamo ko sa kanya. Ano ba talaga ang hinahanap ko? Paghihiganti o tunay na pagkalinga? Sa lahat ng mga tanong na ito, natutunan kong ang kasagutan ay matatagpuan lang sa isang tapat na puso at isang mata na nagsasabi ng lahat. Si Danny, bagamat tahimik, ay ipinapakita ang kanyang pag-aalaga sa mga maliliit na paraan, sa mga simpleng paghaplos sa aking likod, sa bawat malumanay na tapik sa aking braso. Hindi ko na kayang tanggihan ang lahat ng ito,
lahat ng pagnanasang nabaon sa mga nakaraan, lahat ng mga pananaw sa aking isipan ay nagbukas ng buo sa gabing iyon. Ngunit sa kabila ng mga emosyon na pumapalibot sa amin, mas nagiging malinaw sa aking isipan. Ano ang halaga ng isang relasyon kung ang lahat ng nararamdaman ko ay hindi ko kayang ipaliwanag? Sa gabing iyon, nagbigay daan ang aking puso at ang aking isip para sa isang tapat na pagkilala sa kung anong uri ng pagmamahal ang nararamdaman ko. Isang pagmamahal na walang pag-aalinlangan at puno ng matinding pagtanggap sa isa't isa. Ngunit, may kasamang mga tanong. Pagkatapos ng gabing yon, paano ko haharapin ang mga posibilidad? Ano ang magiging epekto ng mga nangyaring ito sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan? Hindi ko pa rin alam. Pero sa mga sandaling iyon, tila natutunan ko na ang bawat hakbang ko ay may kasamang takot. Ngunit ang pagmamahal na nararamdaman ko kay Danny ay mas malakas kaysa sa anumang nararamdaman kong alinlangan. Ang mga araw na sumunod ay puno ng mga tanong at mga hindi tiyak na sagot. Hindi ko alam kung ano ang magiging susunod na hakbang ko pagkatapos ng mga nangyari sa amin ni Danny. Tila ba ang bawat araw ay nagiging isang labanan ng mga emosyon at isipan? Ang mga pagkakatong magkasama kami ay nagbigay sa akin ng bagong pananaw sa sarili ko. Ngunit ang mga tanong tungkol sa aming kinabukasan ay patuloy na nagpapahirap sa akin. Dahil sa nangyari, hindi ko maiwasang mag-isip kung anong epekto nito sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Paano ko haharapin ang mga tao sa paligid ko? Pati na rin ang mga taong may kinalaman sa aking relasyon. Lahat ng mga ito ay nagdulot ng takot, ngunit kasabay ng takot ay ang isang pakiramdam ng paglaya, ng isang pagmamahal na hindi ko na kayang itago pa. Ang pusong ito, na dati puno ng pag-aalinlangan at mga nakaraang sugat, ay natutong magpatawad sa sarili ko at kay Danny. Sa bawat pag-iisip ko, natutunan kong hindi ko na kailangang magtago pa. Ang mga desisyon ko ay magsisilbing gabay sa aking mga susunod na hakbang. Hindi ko na kailangang magtakip ng mga saloobin ko. Ang pagmamahal na nararamdaman ko, bagamat magulo at puno ng mga katanungan, ay hindi kailanman magiging isang bagay na ikakahiya ko. Pinili ko na magsimula muli. Magsimula ng tapat, ng walang alinlangan, at magtiwala sa sarili ko at kay Danny. Si Danny, bagamat hindi laging nagsasalita ng marami, ay isang taong natutunan ko ng lubos. Ang kanyang mga kilos, ang mga simpleng galak na dala niya sa buhay ko, ay nagbigay ng lakas sa akin. Hindi ko man alam kung ano ang hinaharap para sa amin. Hindi ko na siya kayang bitawan. Sa bawat araw, natutunan ko na ang pagmamahal ay hindi palaging madali at hindi palaging tama ayon sa mga pamantayan ng ibang tao. Ngunit ito ang pagmamahal na nagpapaalala sa akin kung gaano ko kayang magbago at magpatawad. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin ako sigurado kung ano ang magiging epekto ng lahat ng ito sa aking buhay. Puno ng takot at pag-aalinlangan. Ngunit may kasamang lakas na hindi ko pa nararamdaman noon. Sigurado akong hindi magiging madali ang mga susunod na hakbang. Ngunit natutunan kong tanggapin na ang buhay ay hindi palaging tapat. At minsan ang pinakamahalaga ay kung paano natin haharapin ang mga pagsubok na dala ng ating mga desisyon. Habang patuloy akong naglalakad sa landas na ito, natutunan ko na sa bawat hakbang ko, kasabay ng takot ay ang pagpapatawad at ang pag-ibig na walang kapantay. Sa huli, ang pinakamahalaga ay ang pagiging tapat sa sarili ko at ang pagharap sa bawat hakbang ng may pag-asa at lakas. Ang pagmamahal ni Danny ay nagbigay sa akin ng bagong pagtingin sa buhay. At sa mga araw na hindi ko alam ang direksyon, natutunan kong magtiwala na sa dulo ng bawat gabing puno ng pagdududa,
May liwanag na maghahatid sa akin sa tamang landas. Sa lahat ng nangyari, natutunan kong ang mga desisyon sa buhay ay hindi laging madaling tanggapin, lalo na kung ang mga ito ay may kasamang takot at kalituhan. Ang mga hakbang na nagdala sa akin sa puntong ito ay puno ng mga pagkakamali, pero sa bawat pagkatalo, natutunan ko kung paano muling bumangon. At sa bawat tagumpay, natutunan ko kung paano ipagdiwang ito ng tapat at may pagmamahal. Si Danny at ako, habang kami ay patuloy na lumalakad sa magkaibang landas, hindi ko alam kung ano ang hinaharap para sa amin. Ang mga araw na kami ay magkasama ay nagbibigay sa akin ng lakas. Ngunit ang mga pagsubok at ang mga tanong na patuloy na gumugulo sa aking isipan ay hindi madaling sagutin. Hindi ko alam kung magiging magaan ba ang lahat o kung magiging mas mahirap pa. Ngunit natutunan kong yakapin ang lahat ng ito. Ang takot, ang kaligayahan, at ang mga tanong. Dahil sa bawat hakbang na ginagawa ko, natututo akong tanggapin ang lahat ng bahagi ng aking buhay. Ang pagmamahal na nararamdaman ko kay Danny ay isang pagmamahal na hindi ko kayang ipaliwanag sa mga salitang alam ko. Hindi ito perpekto, hindi ito madali, at hindi ito palaging sumusunod sa mga pamantayan ng mundo. Ngunit ito ang pagmamahal na nagbigay sa akin ng lakas upang magpatuloy at upang tanggapin ang sarili ko. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, natutunan kong hindi ko kailangang magtago ng mga bahagi ng sarili ko. Ang mga kahinaan ko, ang mga pagkatalo, at ang mga pagsubok na dinaanan ko ay naging mga bahagi ng aking paglalakbay. At sa bawat hakbang, natutunan ko na hindi ko kailangang mag-isa sa lahat ng ito. Kasama ko si Danny, at sa bawat araw na kami ay magkasama, natutunan namin kung paano maging mas maligaya sa pagiging tapat sa aming nararamdaman at sa bawat hakbang na kami ay naglalakad ng magkasama. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap, ngunit natutunan ko na sa bawat hakbang ko, ang pinakamahalaga ay ang pagtanggap at pagmamahal sa sarili ko. Sa bawat hakbang, natutunan ko kung paano magpatawad at magpatuloy. At sa huli, natutunan ko na ang buhay, kahit puno ng mga pagsubok at pagdududa, ay magaan kapag naglalakad ka ng tapat at may pag-asa. Mga kasirin, maraming salamat sa pagsama sa akin sa kwentong ito. Minsan, ang buhay ay puno ng mga hindi inaasahang pagkakataon at ang mga desisyon natin ay may malalim na epekto sa ating mga buhay. Sana ay may natutunan kayo at nakapagbigay ng bagong pananaw sa inyong mga paglalakbay. Hanggang sa muli, patuloy nating yakapin ang mga kwento ng pagmamahal, pagkatalo, at muling pagkabangon.